Hello sa inyong lahat, mabuhay! Today in Philippines is today November 2, 1960. Si Julio Naping, isang kompositor na nakipaglaban din noong Revolusyon Pilipino, ay namatay sa edad na 73 taong gulang. Tara, alamin natin yung patungkol sa kanyang buhay. Isang taos-pusong pagpupugay sa ating mga pumanaw ng bayani, lalo na sa mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas noong panahon ng mga mananakop. Hindi natin dapat kalimutan ang kanilang sakripisyo at ang kanilang pakikibaka para sa ating kalayaan. Ang kanilang kagitingan at pagmamahal sa bayan ay nagsisilbing inspirasyon sa atin upang ipagpatuloy ang kanilang adhikain, ang pagtataguyod ng isang malaya, maunlad at makatarungang Pilipinas. Naway ang kanilang mga alaala ay manatili sa ating mga puso magpakailanman. Si Julio Naping Garcia ay isang kilalang Pilipino kompositor, musikero at general sa panahon ng Revolusyon Pilipino laban sa Espanya. Isang buhay na puno ng musika, revolusyon at pagmamahal sa bayan ang kanyang kinilala. Ipianak sa Quiapo, Maynila, si Naping ay isa sa 12 anak ng isang mayamang pamilya. O diba? Kung makikita nyo sa mapa na ito, ayan yung simbahan ng Quiapo Church. Tapos walking distance lang, makakalating kayo sa bahay ng Naping Bautista. Ayan po. Yung nakakulay pula na bilog, yan yung po ang bahay niya. O diba? Bagamat nag-aral siya sa Escuela de Estudio Primaria, inalis siya ng kanyang mga magulang pagkatapos ng 2 taon dahil sa kawalan ng interes. Sa halip pinasiwaan niya ang mga kabayo ng pamilya at nag-aral sa sarili, tumuktot ng piano, isang kaniliwang kasanayan sa mga mayayamang pamilya noon. Ang kanyang pagkahilig sa musika ay nagtulak sa kanya upang matuto ng violin kay Ramon Bertes at piano naman kay Manuel Mata. So, yan yung ang kasanayan ng mga mayayamang pamilya noon, yung magtugtog ng piano. Okay? Noong Agosto 1896, sumabat si Naping sa Revolusyon Pilipino bilang isang miyembro ng katipunan. Ginamit niya ang panalang J. Giraw. Inilang siya ni Andres Bonifacio bilang general at commander ng mga revolusyonaryong pwersa sa Hilagang Luzon. Malaki ang kanyang tungkulin sa pagkuha at pananasiwa ng mga armas at punto para sa katipunan. Ang kanyang talento sa musika ay naging mahalaga sa kilusan. Inatasan siya ni Bonifacio na gumawa ng isang awit na magiging bansang awit ng Republika ng Katalugan, ang marangal na dalit ng Katagalugan. Bagamat hindi ito naging opisyal na pambansang awit, nanatili ito isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinong musika. Pagkatapos ng revolusyon,
Nagpakasal si Naping kay Kikoya de Jesus, ang byuda ni Andres Bonifacio. Nagkaroon sila ng 8 anak, 6 ang nabuhay. Pinatuloy siyang nag-compose ng musika hanggang sa kanyang pagpanaw noong November 2, 1960 sa Quiapo, Maynila. Inilibing siya sa Manila North Cemetery. Kaya siya mapupunta ng Manila North Cemetery na yung araw ng manapatay. So, alam niyo na ito. Na-explain ko na sa inyo ito. Diyan sa Manila North Cemetery na inilibing si Hulo Naping. Yung lang po. Hanggang dito na lang yung ating video explanation ngayong araw na ito, November 2, 2024, na yung ng araw ng manapatay. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyo. Pakinggan natin itong isang kompositor ni Hulo Naping noong panahon ng revolusyon, ang malanaw ng daig ng Katalugan, Hulo Naping.